sa Maynila, nilamon ng naggangalit na sunog. Dito malabang fire extinguisher ng mga taga-barangay na sumaklolo. Kahit mga bombero, nahirapan sa pag-apula. Sa laki ng apoy, napatakbo ang mga tao sa lugar. Pero mayroong hindi nakatakas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 24, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. LTFRB, iginiit na walang epekto ang transport strike ng grupong Piston at Manibela. Pero ilang universidad at kolehiyo nagkansela ulit ng pasok. Matapos mag-overnight sa regular na kulungan sa Pasig City Jail, Alice Go datalo sa panibagong pagdinig sa Senado. Ayon sa kampo ni dating Vice President Leni Robredo, pakiramdam daw nila nagamit sila sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang linggo. Mga nasawi sa airstrike sa Lebanon, mahigit 300 na. OWA nanawagan na sa mga OFW doon na umuwi na ng Pilipinas. Blackwater import na si George King nagbagsak ng 64 laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Mga miyembro ng BINI naging emosyonal sa advanced screening ng kanilang docu-series na Born to Win. Sunog ang gumising sa mga residente ng isang gusali sa Maynila kanina. Nasawi naman ang isang kahera na hindi na nakalabas ng sumiklabang sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Naggangalit na apoy ang sumiklab sa isang commercial residential building sa G2000 sa Maynila pasado alas 3:30 ng madaling araw kanina. Sa videong kuha ng isang residente, kita kung paanong nilamon ng apoy ang kainan sa unang palapag ng gusali. Halos maabot na ng apoy ang mga kawad ng kuryente. Sinubukan ng ilang taga-barangay na apulahin ng sunog gamit ang fire extinguisher pero masyado na itong malaki. Nung dumating kami rito, malakas na ho yung apoy. Ginamitan na ho namin ng fire extinguisher. Nasa 8 to 10 fire extinguisher, hindi na ho namin talaga ma-apula yung sunog. Agad nagdatingan ang mga truck ng bumbero para apulahin ng apoy. Naapula ang sunog pasado alas 4 ng madaling araw. Nang pasukin ng mga bumbero ang unit, isang bangkay ng babae ang kanilang nakita. Pinaniniwala ang labi ito ng kahera ng kainan. Sa 4 kasi na natutulog sa lugar, ang 2 kusinero at isang boarder ng unit lang ang nagawang makalabas. Kasi nakatulog na kami tapos biglang maapoy sa namin, sir, sa harapan namin. Tapos bigla kaming lumabas, sir. Ginising ko yung isang kasama ko para makalabas din. Sabi nila may babae daw sa loob na natrap at sa namatay. Ewan ko lang, sir, kasi yung counter namin, sir, nasa second floor. Nasa ground floor po yung body, pero i-verify po natin siya kung nasa second floor ba siya natulog. Kaya po nagkakaroon tayo na ngayon ng investigasyon. Inaalam pa ng BFP ang dahilan at kung saang bahagi ng kainan nagsimula ang sunog. Wala namang nadamay na ibang unit sa gusali. Aabot sa higit kumulang 100,000 pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Tuloy pa rin ang tigil pasada ng Manibela at Piston ngayong araw. Silipin natin ang sitwasyon live kay Hannibal Talete na nasa monumento. Hannibal, kamusta dyan? Mahirap bang makasakay ngayon? Ruth, pangalawang araw ngayon ng tigil pasada ng grupong Piston at Manibela sa buong bansa. At ilang mga pasahero kanina nahirapang sumakay. Pasado alas 7 ng umaga na magtipon-tipon ng mga miyembro ng Manibela sa Monumento Circle. Bit-bit pa rin nila ang panawagang ibasura ang Public Transport Modernization Program at ang pag-iit sa pamahalang pabalikin sila sa pamamasada. Hiling din ng grupo na maibalik ang kanilang mga prangkisa at gawing optional na lamang ang pagsali sa kooperatiba. Naroon naman ang mga pulis para masigurong nasa gilid lang ang mga nagpoprotesta at hindi makakasagabal sa daloy ng trapiko sa lugar. Sa ilan namang kuha ng Manibela, makikitang naipon ang mga pasahero habang nag-aantay ng masasakyan.
Nauna nang sinabi ng LTFRB kahapon na di gaanong naapektuhan ang mga commuter dahil sa transport strike. Pero ayon sa Piston at Manibela, malinaw naman na maraming kapatid natin ang naabala. Ruth, sa kabila ng Tigil Pasada, marami pa rin mga pampasaherong jeep ang pumapasada kanina. At may ilan naman na hindi na lumahok sa Tigil Pasada dahil nga nangihinayang sa kanilang kikitain sa pamamasada. Ruth? Maraming salamat, Hannibal Talete. Iginit nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi gaanong naapektuhan ng Tigil Pasada ang mga commuter. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, may mga commuter talaga na nahirapang sumakay na normal naman daw tuwing Lunes. Una nang nag-post ng mga larawan ng transport groups kung saan makikita ang mga stranded daw na commuter. Sinabi rin ng LTFRB na napaghandaan na rin ng pamahalaan ang transport strike kaya hindi ito gaanong nakaapekto sa publiko. Unang-una po, konti lang po yung mga sumama doon sa transport strike. Pangalawa, meron ho kami nakahandang libreng sakay. And then pangatlo po, nandoon po ang PNP to maintain peace and order. Dahil pa rin sa Tigil Pasada, wala pa rin face-to-face classes sa ilang eskwelahan sa Metro Manila at iba pang probinsya. Online classes muna ngayon sa Adamson University, sa Manila at Laguna campuses ng De La Salle University, Far Eastern University sa Maynila at Makati, Lyceum of the Philippines University sa Maynila at Cavite at Manila Titana Colleges. Nag-ununsyo na rin ng online classes ang Polytechnic University of the Philippines, San Sebastian College Recoletos, University of Santo Tomas sa Espanya at Legazpi, at University of the Philippines, Los Baños. Abiso naman po sa mga motorista, epektibo na ang dagdag singil sa produktong petrolyo. Simula ngayong umaga, meron ng 1 peso and 10 centavos na patong sa kada litro ng gasolina. 20 sentimos kada litro naman ang dagdag sa presyo ng gasolina. Pinutol nito ang dalawang magkasunod na linggo ng rollback, sabi ng Department of Energy, dahil daw ito sa interest rate cut sa Amerika at patuloy na tensyon sa Middle East. Naghain ng resolusyon si Senator Alan Peter Cayetano na naglalayong isama ang 10 EMBO barangays sa kasalukuyang 2 distrito ng Taguig City para po yan makaboto sila sa 2025 elections. Ayon kay Cayetano, dapat daw payagang makaboto ang 10 EMBO barangay na bahagi ngayon ng lungsod ng Taguig. Nananawagan si Cayetano sa mga residente ng EMBO na gamitin ang kanilang mga karapatan sa pagboto at makakuha ng representasyon sa Kongreso. Ipinanukala rin ni Cayetano na itaas sa 12 ang bilang ng mga konsehal mula sa 8. Nauna nang sinabi ng COMELEC na hindi makakaboto ng congressman para sa 2025 elections ang 10 EMBO barangays dahil walang kinabibilangang distrito ang mga ito. Naniniwala ang kampo ni dating Vice President Leni Robredo na ginagamit lang siya ni VP Sara Duterte. Ayon kay Atty. Barry Gutierrez, ikinagulat din nila ang pagbisita ni VP Sara noong nakaraang linggo. Lalo't hindi naman daw naging maganda ang relasyon noon ng Vice at ni Robredo. Matatanda ang tinawag pa dati ni VP Sara na fake VP si Atty. Leni. Kaya tingin ni Gutierrez, sinadya lang ni VP Sara ang pagpunta para gumawa ng ingay. Feeling ko nagamit kami, wala namang nangyari, di ba? Para namang, sana kung meron talagang naluto na kung ano, maintindihan ko pa. Pero ito talagang intriga lang. But as to her specific motives, baka hindi dapat si Leni Robredo o ako ang tinatanong doon, di ba? Dapat ang tanungin siya. Una nang nilinaw ng kampo ni Robredo na personal at hindi politika ang napag-usapan ng dalawa. Pero tingin ng ilang eksperto, hindi maiiwasan yan lalo't mataas na opisyal ang bumisita sa kanya. Nilinaw naman ng kampo ng dating Vice Presidente na malabong mangyari ang alyansang Duterte at Robredo. May kalayuan yata yung prinsipyo ni VP Leni sa kasalukuyang pinapakitang prinsipyo ng mga ibang dumalaw sa kanya, lalo na si VP Sara Duterte. Susunod, grade 12 students sa Toledo City, Cebu, pinatay at posibleng ginahasa rin ng lalaking nakilala niya sa isang dating app.
Sa Cebu pa rin, pang-hold up sa isang lalaki sa pool sa video. At bilang ng mga nasawi sa airstrike sa pagitan ng Israel at Lebanon, mahigit 300 na. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Arestado ang isang lalaki na notorious umanong pusher sa Quezon City. Ang suspect 3 beses nang nakulong dahil sa kaparehong krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Andito yung mga trupa, sumuko ka na lang. Sa kuha ng video na yan, pinapasuko ng mga taga-barangay at mga pulis ang isang lalaki. Target ang suspect sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Commonwealth sa Quezon City nitong linggo. Sige, hagis mo sa labas yung baril para hindi sila para sigurado. Maya-maya, iniabot ng suspect ang isang baril mula sa bintana ng kanyang bahay. Relax lang. Hop. Relax lang. Okay, wala mananakit. At makalipas ang ilang minuto, lumabas ang lalaking nakataas ang kamay sa inaresto ng mga otoridad. Kulang. Tayo hindi ka sasaktan. Dinig din ang hagulgol ng sinasabing misis ng suspect. Ayon sa mga pulis, nagmatigas pa raw noong una ang suspect. Nung nagbabanta na siya, hindi rin kami nagpakisiguro na gibain man yung pinto niya dahil ang according dun sa asset namin na nagbigay ng impormasyon, meron nga siyang baril. Nakuha mula sa suspect ang baril na kargado ng bala at 25 gramo ng shabu na may halagang 170,000 pesos. Hindi raw lisensyado ang baril ng suspect. Base sa tip sa pulisya, sa Barangay Commonwealth nag-ooperate ang lalaki. 2 buwan din daw siyang minanmanan ng mga operatiba. Ang hirap pasukin ng bahay niya kasi ang transaksyon niya abutan lang doon sa bintana niya. Tapos bago siya magbigay ng drugs, ite-text muna siya. Ito na ikatlong beses na nakulong ang suspect dahil din sa droga. Depensa ng suspect, tawas lang daw ang nakuha sa kanya. Hindi po ako nagbibinta. Minakuha po ba sa inyo droga? Tawas naman yun. Tawas po. Panggamot ko sa bako. Yung baril po, sa inyo tayo? Oo, yun. Para sa ako yun? Para depensa sa sarili ko. Sa bahay lang yun. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Pinatay at hinihinalang hinalay ang isang grade 12 student sa Toledo City sa Cebu. Suspect sa krimen ang 43 anyos na lalaking nakilala lang ng biktima sa isang dating app. Yan at iba pang balita sa probinsya sa report ni John Aroa. May busal na panyo sa bibig, nakataas ang t-shirt at nakagapos ang mga kamay. Ganyan nadatnan ang grade 12 student na si May Fatima Tagaktak sa isang lodging house sa Toledo City, Cebu noong Biyernes ng umaga. Bago niyan ay nakitang nag-check-in ang biktima kasama ang 43 anyos na si Lorbin Larot alias Richard. Nasapul pa sa CCTV ang dalawa matapos magkita sa isang resto bar. Nakilala lang umano ng biktima si Larot sa isang online dating app. Hindi na nakita si Larot matapos madiskubre ang bangkay ng dalaga at siya na ang itinuturing na suspect sa krimen. Lumalabas na namatay sa pananakal ang biktima. Ang masakla pa, posibleng puwersahang nakipagtalik ang suspect kay May Fatima. Talagang pinipwersa talaga niya yung bata kasi tinalian yung baba niya ng handkerchief at saka ginapos pa. So, talagang walang kalaban-laban yung bata. Kawawa talaga yung bata. Labis naman ang hinagpis ng ama ni May Fatima. Kwento niya, nagpaalam lang na magpa-practice sa eskwelahan ng anak pero hindi na siya umuwi. Sakit iplanungol sir kay Karo. Pinagdait ko yung anak ko sir. Kita na ko ako anak ito sa plenarya naghigda ko na kinabuhi. Sa ngayon, tinutugis na ang suspect na napag-alamang residente ng Barangay Balacanas, Villanueva, Misamis Oriental. Iniimbestigahan na rin kung sangkot ang suspect sa pagpatay sa Misamis Oriental kung saan pinagtataga umano niya ang kanyang sariling ama.
mahaharap sa kasong murder si Richard. Naglalaro ng mobile game ang lalaking ito sa tabing kalsada sa Cebu City nang lapitan siya ng naka-helmet na lalaki. Isa palang hold-upper ang lumapit na lalaki na armado pa ng baril. Tinutukan niya ang nakaupong biktima at parusahang inagaw ang cellphone nito. Wala nang nagawa ang biktima at nagtaas na lang ng kamay at tumalikod. Agad namang umalis ang suspect na umangkas sa isang motorsiklo. Nahuli na ang suspect kalaunan. Pero dahil sa illegal na pagdadala ng armas, umamin ang suspect sa krimen at sinabing may iba pa siyang kasabwat sa krimen. Sa Iriga, Camarines Sur naman, isang babae ang nakuryente sa bubong ng isang boarding house. Nakita raw ng mga residente at dumaraang motorista nang mahulog ang 17 anyos sa dalagita mula sa rooftop ng gusali. Base sa investigasyon, nagsasampay sa rooftop ang biktimang si alias Jenny nang aksidente niyang mahawakan ng isang live wire. Nagpapagaling na siya sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Ikinulong sa selda si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go kasama ang mahigit 40 inmates. Ang iba naman niyang kapwa-akusado sumuko na sa National Bureau of Investigation. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame, inilipat kahapon sa Pasig City Jail Female Dormitory si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pinasuot si Go ng pang-inmate na t-shirt at kinuna ng mugshot. Ang paglipat ng kulungan ni Go ay alinsunod sa commitment order ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 para sa kasong qualified human trafficking na walang piyansa. Mapapansing naka-face mask ang dating alkalde. May nakita raw kasing impeksyon sa kanyang baga nang magpa-medical exam siya bago ilipat sa kulungan. Dahil dyan, pansamantalang ibinukod si Go kasama ang 3 detainee na nagpapagaling sa tuberculosis o TB. Pero matapos isailalim sa test, lumabas na negatibo si Go sa TB. Kaya agad siyang inilipat sa cell number 3 at inihalo sa iba pang mga preso bilang ika-44 na inmate. Paulit-ulit naming sinasabi, no VIP treatment. And kapag in-isolate namin yan, hindi ba parang it sends a message of VIP? Ayaw po namin ng ganun. Siyam lang ang kapasidad ng cell number 3 kung saan kasalukuyang nakakulong si Go. Pero 43 inmate ang makakasama niya sa selda. Sa triple deck na kama, tinatayang nasa 6 na katao ang humihiga sa bawat higaan, habang ang iba sa sahig na natutulog. Sa gitna ng paglilipat kay Go, biglang naglabas ng utos ang Pasig RTC na wag munang ituloy ang paglipat sa kanya ng kulungan dahil yan sa mosyon ng kanyang kampo na manatili muna siya sa PNP Custodial Center dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Pero dahil nailipat na nga si Go, ipinawalang bisa yan ng korte kaya mananatili na sa Pasig City Jail si Go. Dadalo naman sa pagdinig sa Senado ngayong araw si Go. Samantala, sumuko naman ang 7 sa mga kapwa-akusado ni Go para sa kasong qualified human trafficking sa National Bureau of Investigation. Sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Go. Kabilang sa mga sumuko si Jamie Lynn Santos na presidente ng Pogo Hub na Zunyuan Technology Center sa Bamban. Giit niya, hindi bogus ang kanyang korporasyon. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. For online gaming, opo. Ngayon po, nung ako po ay pumasok na dito, ito po ay legal. So, there's no way na sabihin na kami po ay bogus or ako ay bogus. Ang iba namang akusado, iginiit na ginamit lang sila at napagdesisyonan ng sumuko dahil umano sa banta sa kanilang buhay. Takot na po kami sa seguridad po namin. Pasensya na po. Ba't po kayo natatakot, sir? May mga banta po sa inyo? Alam naman po natin na hindi po bigat, na hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Na baka balikan po kami. Hinihintay pa ang commitment order kung saan ikukulong ang 7 akusado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sumalang na sa pagdinig ng Senado si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Alas 7 pa lang ng umaga, dumating na sa Senado si Go para sa Senate hearing kaugnay ng illegal na pogo. Ito na ang ika-14 at huling pagdinig ng Senado tungkol dito. Bukod kay Go, dumalo rin sa pagdinig si Cassandra Ong, ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, pati si Sheila Go na sinasabing kapatid ng alkalde.
Nasa hearing din si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay at ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Sa gitna ng hearing, binasa naman ni Senador Bato de la Rosa ang pahayag ng ilang dating PNP chief na kumukondena sa naging pahayag ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva na may dating hepe na tumulong kay Go. Giit ni Bato, kahit pa retirado na sila ay pinapanatili pa rin nila ang integridad ng kapulisan. Ayon pa kay de la Rosa, dapat pangalanan na ni Villanueva kung sino ang iniuugnay na pulis kay Go. At kung hindi totoo ito, ay dapat mag-public apology si Villanueva. Sa balita abroad, umabot naman sa mahigit 350 sibilyan ang nasawi sa pinakamalalang airstrike na pinakawala ng Israel laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon kahapon. Sa kuhang ito, bakas pa ang makapal na usok sa isang gusali sa Beirut matapos tamaan ng missile. Nawasak din ang iba pang gusali at mga sasakyan matapos paulanan ng bomba. Ayon sa Lebanese authorities, ito na ang pinakamalalang karahasan sa kanilang bansa mula noong Civil War ng 1975. Pero depensa ng Israel, pinuntirya lang nila ang mahigit 1,000 target na pinaniniwalaan nilang imbaka ng armas ng Hezbollah. Dahil sa tumitinding gulo, hinimok ng Department of Migrant Workers ang mga OFW sa Lebanon na umuwi na sa Pilipinas para hindi madamay sa gera. Sa buwan ng Setyembre ay mga 4 na batch na tayo ng malalaking grupo. Nakikita natin na nadadagdagan yung umuuwi. But having said that, ay marami pa rin naiwan doon sa Lebanon. Susunod, mga miyembro ng BINI naging emosyonal sa advanced screening ng kanilang docu-series na Born to Win. At chikiting na nagmano sa maniki, nagpanik nang matanggal ang braso nito. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Naging emosyonal ang ilang BINI members sa advanced screening ng Chapter 1 Born to Win ng kanilang docu-series kahapon. Sa video na ito ng The Philippine Star, makikitang hindi na napigilan umiyak nina BINI Mika, Colette, Maloy at Joanna sa sinehan sa Quezon City. Pinakita kasi sa unang bahagi ng docu-series ang kanilang mga pinagdaanan sa paghahanda para sa kanilang 3-day sold-out BINIverse concert. Kahit ang Blooms na paluha sa sobrang pagka-proud sa BINI. Ipapalabas ang BINI Chapter 1 Born to Win sa I1 TFC simula September 26. Viral ngayon ang isang chikiting na nasobrahan sa paggala. Ay, ito ba naman kasi, magmamano lang kasi dapat siya sa manikin, sa manikin nang matanggal ang braso nito. Kukuhanan lang sana ni Mami ng video ang kanyang anak na nagmamano sa manikin. Yun nga lang, biglang kumalas ang buong braso. Hala, hindi tuloy nalaman ni Baby kung ano ang gagawin. Kaya tumakbo na lang siya kay Mami. Baka matuloy ng netizens. Baka matakot ng magmano ang bata kahit kanino. Buti na lang may lumapit para ipakitang pwede pa namang ayusin ang manikin. Kaya wala dapat ipag-alala ang bata. Diyos ko, ako yun, baka matakot din. Oo, matatakot ka talaga magbata. Totoo naman. Pero maganda yun kasi marunong magmano. Magalang talaga yung bata. Oo. Eto mga kapatid, 92 days na lang at Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.